Talaga namang walang kupas ang ganda mo, Chrissy, kahit na may isang anak ka na. Bakit kasi hindi mo bigyan ng pagkakataon ng anak ko na patunayan ang nararamdaman niya sa'yo? Para naman may katuwang ka sa pag-aalaga sa anak mo. Ani ni Aling Rosana sa akin habang abala ako sa pag-aayos ng mga gulay na ibebenta ko sana dito sa palengke. Aling Rosana, hindi ko ho kailangan ng lalaki sa buhay ko. Hindi rin naman kami hikaos ng anak ko para kailanganin ko ng lalaki dahil nagagawa ko naman na pag-aralin siya sa mahal na paaralan. Napakamatapobre mo talaga dahil anak ko na nga ang nagmamagandang loob para naman hindi nakakahiya ang pagbubuntis mo ng walang asawa. Makaalis na nga rito at mabuti pa nga at hindi ka niligawan ng anak ko. Masungit at pagalit pa ang tanong ng ginang na umalis sa harapan ko. Wala namang bago sa araw-araw na inirereto sa akin ang mga anak nilang matandang binata na. Alam din naman nila na hindi ako naghahanap ng mapapangasawa, subalit di hamak na makukulit sila kaya sa tuwing tatanggihan ko sila, sila pa ang galit at nang iirap. Huminga muna ako ng malalim bago ko inatupag ang mga paninda kong gulay. Iniisip kong paano ko ba hahanapin ang perang kailangan ko para sa susunod na tuition ni L'Oreal. Bigla din sumagi sa isipan ko ang 3 ko pang anak na nawalay sa akin 5 taon na ang nakakalipas. Muli na namang bumigat ang pakiramdam ko at nangilid ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko na hindi sisihin dahil nagawa kong ipaampon ang mga anak ko sa babaeng mayaman. Subalit nangako ako na babalikan ko ang mga ito ngunit wala na. Hindi ko na sila mahanap pa. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa na makikita ko pa ang mga anak ko upang makahingi din ako ng tawad sa kanila. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko napansin ang kaibigan kong si Janet na naghuhumakahos patungo sa akin. Pinanood ko pa siyang kunin ang tumbler ko at inumin ang laman noon. Hinawakan pa niya ang kanyang dibdib dahil sa hingal na nararamdaman. Kanina pa kita hinahanap, bakla. Ang anak mong si L'Oreal, sabi ng anak ko binubuli daw sa paaralan. At ngayon, hindi daw siya pumapasok dahil nga ayaw ng guro. Nabigla ako sa sinabi ng kaibigan ko. Kaya ba may napansin akong pasa at iilang gasgas sa katawan ng anak ko at ang sabi niya ay nakuha niya ito sa paglalaro. Anong sabi mo? Walang nababanggit sa akin ng anak ko tungkol dyan. Nasaan ngayon ang anak ko? Ang sabi ng anak ko nasa school pa, kaya naman puntahan mo na, bakla. Patikimin mo ng malakas na sampal ang hambog na guro na yon. Ani pa nito. Hindi ko na naisip pa ang mga paninda ko at walang pasabi na tumungo sa paaralan. Mabilis lamang ang naging biyahe ko at nang makapasok roon, nakita ko ang anak ko na inaaway ng isang batang lalaki. Biglang nagdilim ang paningin ko kaya nahablot ko ang kwelyo ng batang lalaki at itinulak ito paalis sa anak ko. Anak, bakit hindi ka lumalaban? Mama, bakit po nandito kayo? Anak, kailan pa to? Bakit hindi ka nagsabi sa akin, ha? Anak naman eh. Nasasaktan si mama sa'yo dahil hindi ko alam na ganito nang nangyayari sa'yo. Pumatak na rin ang mga luha ko. Tahimik lamang ang anak kong si L'Oreal at hindi makatingin ng diretso sa akin. Kitang-kita ko ang matinding konsensya at lungkot sa mga mata niya. Ang mas hindi ko kinakaya ay ang sinabi niya. Ayoko lang po na magkaroon kayo ng problema sa akin. Tsaka totoo naman pong sinasabi nila na wala akong tatay. Anak naman. Sorry po, Mama. Nasaan ang guro mo, anak? At kakausapin ko siya. Hindi na nagsalita ang anak ko at tumingin na lamang sa silid niya. Napansin ko rin ang 2 mag-asawa na pamilyar sa akin, ngunit ang mahalaga sa akin ngayon ay ang anak ko. Sinugod ko ito at pinagsasampal dahil sa ginawa niya sa anak ko. Wala akong pakialam kung ipakulong pa niya ako. Ang mahalaga sa akin ay mahiganti ko ang anak ko. Subalit mapaglaro nga ang tadhana dahil ang mag-asawa na kanina kong nakita ay sina Oman at Andora pala. Namutla ako at natakot nang makaharap ang babaeng nagawan ko ng masama. Ang babaeng nasaktan ko. Sa takot na muli nila akong ipakulong, bigla na lamang akong lumuhod sa harapan ni Andora. Sorry,
Hindi ko sinasadya. Pinagsisisihan ko ang lahat. Chrissy, matagal na kitang pinatawad. Kaya naman tumayo ka dyan. Kung ano man ang nangyari noon, tapos na at okay na ako. Kaya naman, kalimutan na natin ang lahat ng yun. Anak mo pala ang pinagtatanggol ng anak ko. Oo, siya si L'Oreal. Payak pa akong ngumiti sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ko dahil nakuha ko na sa wakas ang kapatawaran na kailangan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sigaw ng mga estudyante. Nagmamadali akong tumungo sa anak ko na dumudugo ang ilong at wala ng malay ngayon. Iyak ako ng iyak hanggang sa madala ito sa ER. Napag-alaman ko rin na may leukemia ang anak ko at kailangan namin ng bone marrow upang iligtas siya. Ngunit wala kaming makuhang match sa kanya. Maski si Oman at ang mga kaibigan niya ay tumulong ngunit wala. Mommy, kailangan natin ng match na bone marrow para iligtas ang anak mo. Nasaan ba ang daddy niya? Kadalasan ang ama ng bata ang nagmamatch sa kanya. Ani ng doktor sa akin. Mas lalo akong napaiyak dahil hindi ko alam kung nasaan ang lalaki na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Dok. Please lang po, iligtas niyo po ang anak ko. Iyon ang ginagawa namin, miss, pero kailangan niya ng donor sa lalong madaling panahon. Chrissy, hindi mo ba alam kung nasaan ang ama ng anak mo? Baka naman pwede natin siyang ipahanap kay Oman. Nag-aalalang sabi ni Andorra, subalit mas lalo akong napaiyak. Andorra, ito ba ang parusa sa akin ng Diyos? Dahil naging masama akong ina? Ano bang sinasabi mo dyan? Paano ka naging masamang ina? Isa kang mabuting ina, Chrissy. Ani ni Andorra sa akin at sinubukan akong pakalmahin. Ngunit wala na iyong magawa dahil hindi na ako makapag-isip ng matuwid. Karma ko ito. Dahil sinubukan kitang saktan noon, hindi ba? Ito yung karma ko, di ba? Andorra, quadruplets ang anak ko. Pero dahil hindi ko sila kayang buhayin, pinaampon ko sila. Masama akong ina, Andorra. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang nangyayari sa akin ngayon. Kung bakit sa lahat ng magkakasakit, bakit anak ko pa? Malakas kong sigaw. Nagtaas baba na rin ang mga balikat ko dahil sa tindi ng pag-iyak ko hanggang sa 2 malaking braso ang humawak sa akin. Breathe. Sabi ng buong buo at lalaking lalaki na pamilyar na boses. Dahil na rin sa mga luha sa mata ko, hindi ko siya maaninag ng maayos. Breathe, baby. Calm down. Come on, baby. Calm down. Yeah, that's right. I'm sorry. Dahil ngayon lang ako. Ako nang bahala sa anak natin. Aniya pa. Natulala ako at mas lalong naluha nang makita ang gwapong mukha ng lalaking iniibig ko noon. Walang pinagbago. Gwapo pa rin ito kahit na may kakapalan na ang balbas nito. Mas lalo akong naluha nang umiti pa siya sa akin ng malambing. Damon, bakit ngayon ka lang? Bakit? I'm sorry. Ngayon nandito na ako at hindi ko na kayo hahayaan na maranasan pa ito. Kayo ng mga anak natin. I'm sorry, baby. Mga anak natin? Doon mas lalong dumagsa ang mga luha ko nang makita ang 3 pamilyar na bata sa akin. Kamukhang kamukha nila ang anak kong si L'Oreal. Nagtatanong pa ang mga mata ko kay Damon. Sabay-sabay pang yumakap ang mga bata sa akin. Nakatulala ako habang pinagmamasdan silang umiiyak at yakapin ako. Bago pa tumungo si Damon sa silid, ay hinalikan muna nito ang labi ko. Mag-uusap tayo pagkatapos nito. Marami tayong dapat na pag-usapan, Chrissy. Marami. Aniya bago sumama sa nurse. 2 oras din ang hinintay ko bago nakalabas ng kwartong yon si Damon. Hindi mawala ang tingin ko sa mga anak kong napakatagal ng panahon na nawalay sa akin. Mga anak, kamusta naman kayo? Nakakain at nakakapag-aral naman kayo ng maayos, hindi ba? Opo, inaalagaan po kami ni Daddy at Mommy Anika. Sagot ng anak ko. Hinimas ko pa ang uluhan nito dahil napakaganda nila. Napakaganda ng mga anak ko kaya hindi ko maalis ang mga tingin ko sa kanila. Pwede bang malaman ni Mama kung ano ang pangalan ng mga babies ko? Malambing ko pang tanong. Ngumiti ang mga anak ko bago ako niyakap ng mahigpit. Parang panaginip.
Pakiramdam ko, hindi ito ang totoong mundo dahil parang kailan lang naiisip ko sila. Ngunit ngayon ay kaharap at kasama ko na. Ako po si Jor. Siya po si Sephora at Nars. Ang gaganda naman ng pangalan ng mga anak ko. Mga anak, patawarin niyo sana si Mama ha, kung nagawa ko kayong ipaalaga sa ibang tao. Hindi lang kasi kaya ni Mama na buhayin kayong lahat. Pero kung alam niyo lang na gusto ko kayong makasama. Nakatingin lamang sa akin ang mga anak ko. Hindi nagsasalita subalit naroon ang lungkot. Alam ko naman na hindi nila ako maiintindihan ngayon, kaya naman gusto kong bumawi. Ang kailangan kong gawin ngayon ay kausapin si Damon tungkol sa mga bata. Kung kailangan kong lumuhod at magmakaawa sa kanya, ay gagawin ko. Huwag lamang niya ilayo muli sa akin ang mga anak ko. Dumaan muli ang 1 oras at matagumpay ang naging operasyon ni L'Oreal ang anak ko. Kapwa nagpapahinga na sila ni Damon sa isang pribadong silid at narito ako sa tabi ng lalaking minsan kong minahal upang kausapin sana siya. Walang pinagbago ang mukha niya. Tinubuan man siya ng bigote at balbas ay wala pa rin kupas ang kagwapuhan niya. Maraming mga katanungan ang nasa isip ko kung nasaan ba siya noong mga panahon na yon. Paano niya nakilala ang mga anak namin? Bakit niya ako iniwan? Napakislot ako sa gulat nang maramdaman ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ko na nakapatong sa hospital bed. Gising na pala siya, subalit hindi ko napansin dahil sa lalim ng mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Ang lalimata ng iniisip mo, pati hindi mo napansin na gising na ako. Kumain ka na ba? Ang mga bata? Kumain na ako. Ang mga bata ay pinauwi ko muna sa mansyon mo dahil hindi sila pwedeng magpuyat dito. Damon, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol lang sana sa mga bata kung paano. Gusto mo na bang pag-usapan dito? Ayaw mo muna bang makalabas ang anak natin bago natin ito pag-usapan? Aniya, umaling ako bilang sagot. Gusto ko malaman kung paano. Ang alam ko, umalis ng bansa ang babaeng pinag-iwanan ko sa mga anak ko. Sinubukan ko silang hanapin pero hindi ko magawa dahil nga wala na sila sa bansa. At saka, saan ka nagpunta? Anong mga ginagawa mo? Anong nangyari matapos mong makalaya? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Kapatid ko ang nag-alaga sa mga bata. Hindi kita pwedeng lapitan o anuman sa mga panahon na yun dahil mainit pa ako sa mga sindikato. Sila ang dahilan kaya ako nakulong doon dahil kailangan kong linisin ang pangalan ng kapatid ko. Manganganib ka kapag napakita pa ako. I'm sorry. I'm really sorry. Paano ngayon? Hindi ba manganganib ang buhay ng mga bata? Nakaramdam ako ng takot dahil sa sinabi niya. Hey, huwag kang kabahan. Dahil bago ako nagpakita sa inyo ng anak natin, ay maayos ng lahat at wala ng problema. Huwag kang matakot dahil hindi ko naman kayo hahayaan ng ganun-ganun lang. Pagpapakalma pa nito sa akin, kaya kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Paano ang mga bata? Ilalayo mo ba sila sa akin? No. Pwede ko ba silang makasama? Kahit minsan lang, please? No. Laglag ang magkabilang balikat ko. At gusto nang umalpas ang mga luha ko dahil ano bang aasahan ko? Galit siya sa akin at alam ko naman na hindi madaling makasama ang mga anak namin. Pakasalan mo ko. Magsasama tayo na parang pamilya kung gusto mong makasama ang mga bata dahil hindi ko hahayaan na makawala ka pa sa akin ngayon. Aniya na naging dahilan bakit hindi ako agad nakapagsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya at makikita ang kaseryosohan subalit nasa loob ko ang matinding takot kung magtitiwala ba ako o hindi. Para sa mga bata, gagawin ko ang lahat upang makabawi at maalagaan ang mga anak ko. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpasya at tumingin kay Damon na naghihintay ng sagot ko. Kung magpapakasal ba ako sa'yo, hindi naman magkakaroon ng problema, hindi ba? Gusto kong makasama ang mga bata. Kaya ako ito gagawin. Gusto kong makabawi kaya pumapayag na ako. Magpapakasal ako sa'yo. Matatag kong pa siya. Ngumiti siya ng malapad bago ako niyakap ng mahigpit kahit na namimiss ko ang amoy na ito, ang ngiti niya at ang boses niya.
Kailangan ko pa ring alagaan ang puso ko dahil hindi ko nakakayanin pa kung masasaktan akong muli. Lumipas ang 3 linggo simula nang makauwi na ang anak kong si L'Oreal galing ospital at naging maayos na rin ang lagay nito. Nagsama na rin kami ni Damon at ikinasal ng simple lang dahil iyon ang nais ko. Ayoko na rin na idamay pa siya sa kahihiyan na nakadugtong sa pangalan ko. Isa lamang ang masasabi ko na isang mabuting ama at asawa si Damon base na rin sa ipinapakita niya sa amin. Naging smooth ang pagsasama namin at masaya, subalit paminsan-minsan ay hindi ko napigilan na makaramdam ng kaba sa tuwing nagtatama ang mga mata namin. Mag-asawa man, ngunit hindi kami magkasama sa iisang silid dahil iniiwasan ko rin siya sa takot at hiya. Sumilip muna ako sa silid ni Damon upang kunin sana ang unan at kumot ko dahil plano kong makitulog muli sa silid ng mga anak ko. Wala siya rito pero base sa ingay ng shower sa banyo ay baka naliligo ito. Bago pa ako tuluyang makalabas ng silid ni Damon nang mabungaran ko ito sa pintuan ng banyo. Nakasandal sa gilid ng pinto, nakakross ang mga braso sa dibdib nito habang nakatingin ng matiim sa akin. Hello. Kukunin ko lang sana itong kumot at unan ko. Pasensya ka na kung nadistorbo kita. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Sinipat ko pa ang malaking orasan sa harapan ko at nakita kong 11:00 na pala ng gabi. Kukunin ko lang sana ang unan at kumot ko dahil plano kong tabihan ng mga bata. Bakit hindi akong tabihan mo? Simula nang maikasal tayo, hindi ka na tumabi sa akin. Hindi yun gawain ng mag-asawa, Chrissy. Namimiss ko lang ang mga anak ko. Nahihiya ko pang sagot dahil napansin din pala niya ang pag-iwas ko sa kanya. Mga anak natin at hindi mo lang anak. Galing din sila sa akin. Pwede bang magbihis ka muna? Malamig ang silid mo at pwede kang magkasakit niyan. Pag-iiba ko pa ng usapan upang makalabas ako ng payapa sa silid. Naglakad naman siya patungo sa pintuan ng silid at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang ilock niya ang pintuan at tumingin ng nakakaloko sa akin. Nagsimula na rin akong kabahan lalo na nang maglakad siya ng dahan-dahan patungo sa akin. Bakit ka lumalapit sa akin ha? Sisigaw talaga ako kapag lumapit ka. Masababang mamiss ang asawa ko. Hindi ba nagmamahalan naman tayo noon? Naalala mo ba na nabuo ang mga bata dahil sa pagmamahalan natin? Pwede bang wag mong idamay ang mga bata dito? Aalis na ako at gusto ko na magpahinga. Lilihis na sana ako ng daan nang bigla naman ako nitong kargahin at ibato sa kama. Ang malakas kong tili ang nag-echo sa 4 na sulok ng silid. Shhh! Paano kung magising ang mga bata? Lower your tone. Sisigaw talaga ako kapag lumapit ka pa sa akin. Hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo, Damon. Baka gusto mong sumilip sa langit. Pagbabanta ko pa sa kanya na mas lalong kinatuwa pa nito. Ako na mismo ang magdadala sa'yo sa langit. Gusto mo ba? Hindi ka matutulog sa silid ng mga anak natin kung di ka dito matutulog. Dahil mag-uusap pa ang mga katawan natin. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko at mabilis na niyakap ang sarili ko. Ang loko ay mas lalo pa itong humalakhak ng tawa. Nakita ko na ang bawat parte ng katawan mo. Hindi ko lang nakita, kundi natikman ko pa. Kaya naman, huwag mo nang itago pa sa akin yan. Ano bang sinasabi mo dyan? Tsaka, kapag lumapit ka pa sa akin, sisigaw talaga ako. Damon, kahit asawa pa kita, baka masapak kita. Hindi mo ba na-miss ito? Hindi mo ba ako na-miss? Lumambing pa ang boses nito, kaya naman napatingin ako nang nakokonsensya sa kanya. Lalapitan ko na sana siya nang bigla niyang alisin ang tuwalya na nakatakip sa bewang niya. Dahil sa pagkagulat, hindi ko napigilan ang sarili ko na tumili ng malakas. Habang siya ay tawa lamang ng tawa at hindi ko alam kung ano ang nakakatawa sa ginawa niya. Come on, babe. Alam ko naman na lahat ng ito ay nakita mo na and it's all yours. Baliw ka ba? Paano kung wala ka talagang suot sa ilalim niyan, ha? Di nagulat ako kung gaano nakakatakot ang bagay na yan. Kailan pa nagiging nakakatakot ang bagay na yun? Anyway, hindi ka matutulog sa silid ng mga anak natin dahil dito ka matutulog sa tabi ko. No buts, no excuses. Dahil sisiilin talaga kita ng halik kapag nagsalita ka pa. Bakit kailangan kong matulog dito?
Mas kailangan ako ng mga bata dahil paano kung may kailangan pa sila? Hindi ba mas madali kung maibibigay mga gusto nila? Palusot ko kahit ang totoo ay ayaw ko lamang siyang makasama sa iisang silid dahil hindi kinakaya ng puso ko. Walang matutulog sa silid ng mga bata. Dahil dito ka at tatabi ka sa akin kaya naman maiga ka na sa kama bago pa ako maghihiga sa'yo. At baka gusto mong madagdagan ng isa pa ang mga anak natin. Sa isang iglap, humiga ako sa kama at humarap sa kanan upang hindi siya makita. Wala kaming kibuan at hindi lamang yon dahil ramdam ko ang pag-iinit ng buong silid kahit nakabukas naman ang aircon. Hanggang sa maramdaman ko ang pag-alon ng kabilang panig ng kama, senyales na nakahiga na siya. May gusto ka bang pag-usapan habang nagpapaantok tayo? Gusto mo bang ikwento sa akin ang naging buhay mo noon? Panimula niya subalit nanatiling tahimik ako. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago nagsimula ng pagkukwento, 5 taon na ang nakakalipas. Tahimik lamang ako nakikinig hanggang sa matapos siya. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit niya yon ginawa at hindi ko naman siya masisisi dahil roon. Pero gusto kong sabihin na hindi kita kailanman nakalimutan. At kung ano man ang nangyari sa atin sa panahon na yon, ay hindi ko kailanman pinagsisisihan. Kung kaya ko lang noon, matagal ko na kayong kinuha ni L'Oreal. Subalit, hindi pa maaari. Ang dahilan mo kasi, Damon, ay walang-wala sa kasalanan na nagawa ko. Kasi hindi ba, pinaampon ko ang mga bata kasi hindi ko sila kayang buhayin lahat. Mabuti na lamang at napadpad sila sa'yo. Kasi hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda sa kanila. Wala kang kasalanan at hindi kita masisisi noon dahil wala ka rin ibang pagpipilian. Walang-wala sa iyong lahat, kaya naman ginawa mo lamang ang bagay na makakapagpagaan. I'm sorry kung kinailangan mo pang pagdaanan ng bagay na yun. Naramdaman ko ang malaki at matigas niyang braso na yumakap sa bewang ko. Ikinulong niya ako sa mga bisig niya at doon na muling pumatak ang mga luha ko. Inalon niya ako hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Masama ba akong tao kung nagawa akong saktan ng babaeng minamahal ang dati kong nobyo noon? Puro pangarap din ang nasa utak ko dati. Kaya din siguro mas pinili niya ang magmahal ng iba. Hindi ka masamang tao. At hindi tayo perpektong tao dahil makakagawa tayo ng mali habang nabubuhay. Ang mahalaga lamang dito ay marunong ka magbago at magsisi sa mga kasalanan na yun. Kung ang iniisip mo ay nakakahiya ka dahil sa nangyari, hindi. Gusto kong sabihin sa'yo na proud ako sa'yo dahil hinarap mo ang pagkakamali mo at natuto ka roon. Aniya na talaga namang tumagos sa damdamin ko. Hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ang kriminal na tulad ko? Hindi lahat ang nasa piitan ay masasama. Ang iba doon ay napagbintangan lang. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Alam ko na iisipin mo na hindi ito tama, nakakabigla at masyadong mabilis. Pero totoo lahat ng pinakita ko noon sa'yo. Kaya naman, nangako ako na kapag maayos ng lahat, tsaka kita hahanapin muli. Pero bakit ka nakulong? Anong dahilan? Osyoso ko dahil nais ko rin malaman ang totoo. Pinagbintangan ako ng sarili kong tiyuhin na ako ang mastermind ng pagtutulak at ako din ang nagnakaw daw ng pera ng kumpanya ng ama ko. Higit sa lahat, ako ang pinagbintangan ng pumatay sa sarili kong kapatid. Ang sarili mong tito ang may gawa niyan? Wala ba siyang konsensya? Kamusta na ngayon? Anong nangyari? Maayos ng lahat. Kaya naman, kampante ako na walang mangyayaring masama sa inyo ng mga bata dahil ako makakalaban nila. Aniya, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na malaya na magkadikit na pala kami ng sobra at ilang espasyo lamang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Napahinto pa ako sa paglilikot ng isip ko nang palatakan niya ako ng mabilis na halik sa labi. Liligawan kita hanggang sa mahalin mo na rin ako at gusto kong bigyan ng pagkakataon pa ang relasyon na ito. Sa pagkakataong ito, gusto kong ayusin na natin. Pangako, hindi mo na ako sasaktan? Parang bata ko pang tanong. Kapag sinaktan kita, binibigyan kita ng permiso na iwanan ako at dalhin ang lahat ng kayamanan ko. Aniya, kaya hindi ko napigilan na mapangiti. Ayan, ganyan dapat. Lagi kang umiti. Dahil mas lalo kang gumaganda kapag lagi kang nakangiti. Binubola mo na naman ako. Nagsasabi lang ako ng totoo.
Kaya naman matulog na tayo. Baka makain kita ng wala sa oras. Baka gusto mong sundan na natin ang mga bata. Loko, 4 na yan, tapos gusto mo pang sundan? Baliw ka ba? Tara na at matulog. Sabi ko, ngunit talaga namang makulit siya. Kaya naman nagpang-abot pa kami ng tawanan at harutan bago kami nakatulog ng mahimbing. Sa 5 taon ng buhay ko, iyon pa lang ang tulog na payapa na naranasan ko sa buhay ko. Pakiramdam ko ay safe ako sa bisig ni Damon. Puno ng kapayapaan ang pakiramdam ko. Walang inaalala na kahit na ano, kundi ang mga masasayang pangyayari. Mabilis lamang ang paglipas ng mga araw at mas lalong naging matatag na ang pagsasama namin ni Damon. Ang nagiging routine namin ay ako ang bahala sa mga bata, samantalang siya naman ay pumapasok sa trabaho. Ngunit sabi nga nila na habang nabubuhay tayo ay hindi mawawala ng problema dahil bigla na lamang dumating ang isang magandang babae. Narito ba si Damon at ang mga bata? Nakangiting tanong niya sa akin. Maganda siya, sopestikadang tingnan at kitang-kita ang karangyaan sa buhay. Pasimple pa akong nakatingin sa simple kong suot na damit, pambahay, at hindi man lang nagawang makapagsuklay. Pasok ka muna, si Damon kasi nasa trabaho tapos sa mga bata nasa school pa. Gusto mo ba ng juice? Igagawa kita. Hindi na, maghihintay na lang ako dito. Sige na, bumalik ka na at baka marami ka pang ginagawa. Pwede naman ako dito at magantay. Aniya. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya kaya hindi ko siya magawang iwanan. Naroon lamang ako at nakatayo inaantay na magtanong siya kung sino ako ngunit wala. Nakatingin lamang siya sa cellphone nito at nagtitipa roon. Miss, pwede mong malaman kung sino sila? Hindi kasi kita kilala at kung bakit mo hinahanap ang asawa at mga anak ko. Pinsan ka ba niya o kaibigan? Ako na ang nagsalita. At dahil roon, napansin ko ang pagbitaw niya sa cellphone. Nagtakang tumingin sa akin. Tingin na may halong panunuyam at insulto lalo na ang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hi ka ba? Hindi ko akalain na asyumera pa ang mga katulong ngayon. Hindi ako nakikipagbiro sa'yo, miss. Sino ka ba at anong kailangan mo sa mag-aama ko? Ako ang girlfriend ni Damon, kaya paano kanya naging asawa? 1 buwan lang ako nawala, tapos may yaya na palang assuming dito? Hindi ako assuming dito. At hindi mo ba nakikita ang picture na yan? Nakita mo ba ang mukha mo? Hindi, di ba? Kaya anong sinasabi mo dyan? Itinuro ko pa ang wedding picture namin ni Damon. Kitang-kita ko ang gulat, selos at galit sa mga mata niya. Ngayon, handa na sana siyang makipag-away nang bigla kong marinig ang boses ng mga bata. Mami Anika? Sabay-sabay pang sabi ng mga anak ko, samantalang si L'Oreal ay dumiretso sa akin at humalik sa pisngi ko. Hello mga babies ko! Kamusta naman kayo? Namiss talaga kayo ni Mommy. Namiss din po kita, pero nasan po ang toys ko? Tanong pa ng anak kong si Jor. Nasa kotse my babies. Yehey! Sabay-sabay pang sigaw ng mga ito at saka nagtatakbo palabas. Siya naman pagpasok ni Damon na pagod at gulat nang makita ang babaeng ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko na bumusangot dahil yumakap lang naman sa kanya ang higad na babae. Babe! Hindi mo ako sinundo sa airport. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. What are you doing here? Hindi mo ba natanggap ang message ko? What message is that? Nakakatampo ka na talaga dahil hindi mo ako sinusundo. Mas lalo pa itong yumapos sa asawa ko, kaya mas lalong umikot ang mga mata ko sa inis. Napansin naman niyon ni Damon, kaya siya ang nag-alis ng kapit nito sa braso niya. Anika, hindi mo ako pwedeng yakapin ng ganyan sa harapan ng asawa ko. What? Hindi ako natutuwa sa kalokohan na yan, Damon ha? Umalis lang ako saglit, tapos may asawa ka na? Please lang, kung ginagawa mo ito para pagsilosin ako, panalo ka na. No. Hindi ko kailangan gawin yun dahil may asawa na ako. Siya ang ina ng mga anak ko. Ang babaeng kinikwento ko sa'yo noon. Ani ni Damon, kaya mas lalong nabura ang malapad na ngiti sa labi ng babae. Hindi ako naniniwala dahil hindi mo magagawa ito sa akin, hindi ba? Mahal mo ako at pumayag ka na pakasalan mo ako. Hindi ko kailanman sinabi yan, Anika.
Alam mong kapatid lang ang tingin ko sa'yo. At saka, baka kung ano pang isipin ng asawa ko. Ani ni Damon, subalit hindi na talaga maganda ang emosyon ng babae. Bakit mo ginagawa sa akin to, ha? Dahil ba sa hindi ko gustong magkaanak? Damon, please, hindi na ako natutuwa. Sinubukan pa nitong abutin ang kamay ni Damon, ngunit ako na ang humarang. Narinig mo naman siya, di ba? Asawa niya ako, kaya paano siya nangako sa'yo noon? Hindi. Actually, hindi ko kailangang alamin pa yon dahil ako na ang asawa niya ngayon. Matapang kong sabi. Pwede bang huwag kang makialam dito? Wala kang alam sa naging relasyon naming dalawa. May karapatan akong makialam dahil asawa ko ang harap-harapan mong nilalandi. Kaya pwede bang lumugar ka ng tama? Damon, kapag nalaman ito ni Daddy, tingin mo, anong gagawin niya? Ha? Pagbabanta pa nito. Wala akong pakialam sa daddy mo, Anika. Umalis ka na lang. At mas maganda pa na huwag ka na lang bumalik dito ulit. May asawa na ako at kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi ako naniniwala dahil mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Umakting pa ito na tila nahihirapan huminga kaya napangisi ako ng nakakaloko. Lalapitan na sana siya ni Damon nang pinanlakihan ko siya ng mata. Nag-iinarte lang siya at baka nakakalimutan nyo na doktor ako. Ani ko pa. Namula pa siya sa pagkapahiya, kaya naman nag-walk out siya bigla, kaya naman naiwan kami ni Damon. Baby. Tawag niya sa akin ngunit inismeran ko lang siya. Please, huwag mo kong sungitan kasi mas naaakit ako sa'yo. Sabi niya. Huwag mo nga akong busitin, Damon. Hindi ako natutuwa. At saka, pagod ako. Kaya naman huwag mo kong susubukan dahil sinasabi ko sa'yo. You're so hot, my wife. Damon? Hiyaw ko sa kanya, ngunit kaysa matakot ay mas lalo lamang naglaro ang mga tingin niya sa akin. Wow, calm down. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na si Anika ay hindi ko naging kasintahan o fiancé o ano paman. She's just a sister to me. Kaya wala kang dapat na ikagalit. Hindi ko rin alam kung bakit nagtungo siya dito. Dahil simula nang ikasal tayo ay hindi ko na rin siya pinansin pa. Paliwanag niya subalit na natili akong walang kibo. Nagsiselos ako, naiinis at nagagalit dahil bakit kailangan itong lumingkis sa kanya na parang ahas. Akala ko, graduate na ako sa pagiging maldita. Hindi pa rin pala, dahil nag-iinit ang ulo ko sa isiping nilalandi niya ang asawa ko. Baby naman, pansinin mo naman ako, please. Kung hindi ka komportable sa kanya, pwede naman natin siyang pagbawalan na makita ang mga bata. Huminga muna ako ng malalim at sinipat ang mga anak ko na nakatingin sa amin. Nag-aaway po ba kayo? Nasaan po pala si Mommy Anika? Tanong ni Jor, bit-bit ang malaking manika. Nasaan po si Mommy? Tanong din ni Sephora at kasunod nito si Nars na may dalang dollhouse naman. Ang mga mapupungay nilang mata ay nakatingin sa amin. Kinilala siya ng mga anak ko bilang ina na nagpasikip sa dibdib ko. Ngunit anong magagawa ko? Nauna siya at ito rin ang nag-alaga sa mga bata kaya napabuntong hininga ako. Umalis na muna ang mommy niyo mga anak. May gusto ba kayong kainin? Tanong ko pa sa mga ito, sabay iling. Naiwan si L'Oreal na nakatingin sa akin at sa daddy niya. Kumpara noon, mas maganda na ang kalagayan ni L'Oreal. Nakabalik na rin ito sa pag-aaral kaya naman labis ang pasasalamat ko kay Damon. May gusto kang ipaluto kay mama anak? Malambing ko pang tanong sa kanya, ngunit umiling siya. I don't like that woman po, Mama and Papa. Bakit naman, baby? Si Damon na ang lumapit sa anak namin at kinarga ito. Kasi po, inaaway niya si Mama at hindi po siya maganda kasi mas maganda si Mama. Oo naman, walang tatalo sa ganda ng mommy niyo. Kasi galit siya sa akin. Sabihin mo nga sa mommy mo na i-kiss niya ako. Natampal ko pa ang braso ni Damon sa sinabi niya sa bata. Pinanlakihan ko pa siya ng mata pero ang loko ay tumawa lang at umalis. Naiwan tuloy ako roon na naiiling-iling habang may ngiti sa labi. Muling lumipas ang 3 araw at hindi na muling napag-usapan ang tungkol kay Anika. Mas lalo lamang lumala sa kakulitan si Damon lalo na tuwing gabi dahil madalas itong kumakalabit sa akin nang hindi ko alam ang dahilan.
Tulad ngayong araw ay wala itong trabaho kaya naman naging katulong ko siya sa pag-aalaga ng mga bata. Subalit napakunot ngayon ang kilay niya. Hindi ngumingiti at tila iritable. Okay ka lang ba? Pansin ko napapadalas ang pagkangunot ng kilay mo. Tanong ko kay Damon dahil nag-aalala na ako sa kinikilos niya. Ngayon, nagtanong ka na rin sa wakas. Bakit hindi mo kaya hulaan? Bakit mainit ang ulo ko ngayon? Masungit niyang sagot. Sinusungitan mo ba ako? Bakit hindi mo kaya sabihin sa akin kung ano ang problema mo para alam ko? Kahapon ka pa ganyan at malapit ka ng tamaan talaga sa akin. Kasi nga, hindi mo ko kinikis. Maktol niya. Anong hindi ka kinikis? Aba, muntik na mamaga ang labi ko kakahalik mo. Kaya gusto ko lang itong ipahinga. Ayun na nga eh. Pahinga ng kiss ko. May 3 oras na. Asawa mo ba ako niyan? Bakit kailangan kong manghina sa ganitong simpleng halik lang? Maramdamin pa niyang tanong kaya di ko na napigilan ng matawa ng malakas sa kadramahan niya. Hindi ako natutuwa. Kaya huwag kang tumawa dyan, wife. Baka gusto mong masundan ng mga bata. Loko, di na tayo pwede mag-anak ng isa pa at lumalaki na ang 4 mong prinsesa. Ani ko kaya naman mas lalong nangasim ang mukha niya. Gusto ko ng anak na lalaki, baby. Kaya kailangan nating planuhin kung anong posisyon para makabuo tayo ng lalaki. Magtigil ka nga, Damon, dahil maririnig ka ng mga bata. Baby, ipagkakait mo ba sa akin ng isang anak na lalaki? Kamukha ko sana at mamanahin ang kagwapuhan ko. Loko, kamukhang-kamukha mo nga mga anak natin eh. Tawang-tawa ko pang sagot. Hindi rin nagtagal ang tawanan at harutan namin ni Damon nang bigla na lamang may mag-doorbell. Nagkatinginan pa kami ni Damon kung sino iyon. Sa huli, siya na ang tumayo upang buksan ang pintuan. Pagbukas ng pintuan, bumulaga sa amin si Anika na umiiyak na nakayakap na ngayon kay Damon. Hindi ako nagsalita at nakatingin lamang sa babae na mas lalong umatungal ng itulak ng bahagya ni Damon. Damon, please. Hindi ko na kayang umuwi sa amin kaya dito na muna ako, please. Nagalit kasi si Daddy nang malaman niyang may asawa ka na. Umasa siya na tayo magkakatuluyan kaya naman sinubukan niya akong ipakasal sa ibang lalaki. Ikaw lang naman ang mahal ko kaya naman hindi ako pumayag. What? Di ka pwedeng tumira sa bahay namin dahil wala akong kinalaman sa gulo niyo ng daddy mo. Hahayaan mo lang ba ako na tumira sa lansangan? Kinuha niya ang pera at gamit ko. Kaya naman wala akong matutuluyan. Pwede kang lumapit sa mga kaibigan mo at hindi sa akin, Anika. Naging malamig at seryoso na ang boses ni Damon na maski ako ay kinilabutan. Kaya mo na ako ngayon pabayaan? Kahit papano ako ang nag-alaga at tumayo na ina ng mga batang inabandona niya, hindi ba? Tapos hindi mo ako matutulungan ngayon? Baka nakakalimutan mo kung sino ang tumulong sa'yo sa kulungan para makalabas ka. Ani ni Anika na maski ako ay hindi nagustuhan ang sinabi niya. Anika. Puno ng lamig na banggit ni Damon. Huwag mong gawin sa akin to, Damon. 1 linggo lang ang hinihingi ko upang manirahan dito sa pamamahay niyo ng asawa mo hanggat hindi binabalik ni Daddy ang credit card ko. 1 linggo lang at aalis din ako. Baby, sige na, hayaan mo na siyang dumito sa atin ng 1 linggo. Ako na ang pumutol ng diskusyon nila dahil baka masabunutan ko siya at kalad ka rin palabas ng mansyon. Lumapit pa sa akin si Damon at tinanong ako kung sigurado ba ako sa sinabi ko at ang sagot ko ay oo dahil naisip ko na naging mabuting ina siya sa mga bata. Kaya naman, hayaan niyang makapagpasalamat ako sa pamamagitan nito. Kinagabihan, nalaman ng mga bata ang pananatili ni Anika sa mansyon. Naging masaya ang mga bata ngunit naging anxious naman ako lalo na ang madalas na paglapit nito kay Damon. Hindi naman sa wala akong tiwala sa asawa ko, kundi wala akong tiwala sa babaeng ito. Tulad ngayon, naabala ako nagluluto ng dinner habang tinuturuan ni Damon ang mga anak namin sa mga homework nila. Bigla na lamang bumaba si Anika galing sa silid niya, suot ang napakaiksi at see-through na lingerie. Ibinalandra nito ang katawan, akala mo ay may papayang dibdib. May matutulong ba ako? Tanong pa niya sa akin nang makalapit siya. Meron, pwede bang magpalit ka ng damit na hindi nakakaasiwang tingnan? Ang sakit kasi sa mata. Aniko, hindi mo lang kaya magsuot ng ganito, hindi ba? Sino ba naman ang magkakaroon ng kakayahan kung 4 na bata nga ang lumabas sa'yo?
Aniya na sinabayan pa ng iinsultong tawa. Tama siya na 4 na bata ang lumabas sa tiyan ko. Ngunit ni minsan ay hindi ko kinahiya ang katawan ko, lalo na ang pilat kung saan lumabas ang mga anak ko. Tiningnan ko lamang si Anika nang malamig. Ayoko siyang patulan kaya naman nanahimik na lamang ako. Bakit hindi ka makapagsalita? Tama ako, hindi ba? Sino bang magkakagusto sa katawan ng losyang na tulad mo? Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan sa'yo ni Damon. Mas mahirap ka pa nga sa daga, di ba? Isang kriminal. Dito na ako tuluyang huminto sa paghihiwa ng patatas nang sambitin niya ang salitang kriminal. Pumikit ako ng mariino upang hindi gumawa ng komosyon dahil narito ang mga bata at si Damon. Nasaktan ba kita? Sorry ha, hindi naman sa sinabi kong kriminal ka, pero parang gano'n na nga. Ano kayang iisipin ng mga bata kapag nalaman nila na ang mommy nila ay isang masamang tao? Anika, hanggat kaya ko sana, ay pwede bang manahimik ka na? Ayoko ng away, dahil nakakahiya sa asawa ko at sa mga bata. Madiin kong sabi, sinipat ko pa ang pwesto ni Damon at ng mga bata. Ako? Tatahimik? Over my dead body? Dahil hindi bagay sa'yo si Damon. Hindi ka para sa kanya, lalo nang hindi ka niya dapat pinakasalan pa. Ako yung nandito, kaya naman anong karapatan mong sabihan ako niyan? Sa tingin mo ba, tatagal sa'yo si Damon? Babalik siya sa akin. Hindi siya babalik sa'yo. Dahil sa akin na siya. May anak na kami, Anika. Bakit bang hilig mong isiksik ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman gusto? Wala bang kumakamot sa makating tulad mo? Sa tingin mo ba, kakamutin ka ni Damon? Etong tatandaan mo, Chrissy. Balang araw, iiwan ka rin ni Damon, ng mga bata, at maiiwan kang mag-isa. Nanigas ang buong katawan ko, sinabi niya. Mas lalong dumiin ang hawak ko sa kutsilyo. Pinapakalma ang sarili dahil kung ano-ano pa ang pumasok sa isipan ko. Hindi ako iiwan ng mga anak ko. Lalo nang hindi ako iiwan ni Damon. Huwag kang umasa. Dahil kukunin ko sila sa'yo. Aniya, sabay alis na parang walang nangyari. Naiwan ako roon, nakatayo sa kusina habang pinagmamasdan sila ngayon na nagtatawanan. Napansin ko na mas bagay nga siya kaysa sa akin, ngunit hindi ako isang talunan upang bitawan at hayaan na maagaw ang isang taong nagmahal ng tapat sa akin. Kung anuman ang plano mo, Anika, sisiguraduhin kong hindi ka magwawagi. Kinaumagahan, maagang pumasok ang mga bata at si Damon sa trabaho naman. Naiwan ako sa mansyon na kasama si Anika na mahimbing pa rin ang tulog sa silid nito. Hindi na ako nagtaka nang biglang may kumalabag at nakita ko siya na yakap na naman ang bote ng wine. Ang sakit ng ulo ko. Ikuha mo nga ako ng tubig, Bobita. Utos niya, ngunit naging bingi ako. Bingi ka ba? Ang sabi ko, ikuha mo ako ng tubig. Daing pa niya habang tangan ang ulo. Hindi ako katulong dito para utusan mo lang. Kung gusto mo, ikaw nang kumuha ng tubig mo. May paa ka naman, di ba? Ang kapal talaga ng mukha mong Magdonya. Kahit isang hampas lupa ka lang naman dito no? Sa tingin mo ba, nakakatuwa ang ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya na pinagsisiksikan mo lang ang sarili mo dito, ha? Ako ba? O ikaw? Hindi ka ba nahihiya nagsusuot ka ng ganyan sa mansyon na hindi mo naman pag-aari? Eto lang ang maipapayo ko sa'yo, Anika. Kahit ata maghubad ka na at ialay mo ang katawan mo kay Damon, hindi ka na niya matitingnan pa. Anong sabi mo? Umalis ka na sa pamamahay namin dahil hindi ka naman dapat narito, hindi ba? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit hinayaan kita na dito tumira pansamantala? Dahil ako ang tunay na mahal ni Damon. Asyumera at filingera ka rin, no? Para ipamukha sa'yo na wala kang Damon na makukuha dahil sa akin siya. Pamilya ko ito, kaya umalis ka na sa pamamahay namin. Sabi ko na hindi rin niya nagustuhan. Nagulat na lamang ako nang hinampas niya ang ulo ko ng hawak niyang bote. Nabasag iyon kasabay ng pag-agos ng dugo sa mukha ko. Kitang-kita ko ang gulat, pamumutla at takot sa mukha niya. Nakaramdam ako ng matinding hilo at pananakit ng ulo. Bago ako bumagsak sa malamig na lapag
narinig ko ang boses ni Damon. Hindi ko na kaya dahil sa matinding hilo, hanggang sa hindi na talaga kinaya at nawalan na ako ng malay. Samantala, sa kabilang banda naman ay si Damon na hindi magkamahog sa paglakad balik habang nag-aantay sa resulta tungkol sa asawa. Nang araw na iyon ay nakalimutan niyang halikan ang asawa kaya bumalik siya. Kitang-kita niya sa akto ang ginawa ng babaeng si Anika sa asawa. Nanginig ang buong katawan niya sa takot nang makitang naliligo sa sariling dugo ang asawa. Kamusta si Chrissy? Tanong ng kaibigan ni Chrissy na aligaga din na nagtungo sa ospital nang malaman ang nangyari. Wala pang balita dahil hindi pa lumalabas ang doktor. Sino may gawa nito sa kaibigan ko, ha? Sabihin mo, at ako mismong babasag sa bungo ng babaitang yun. Dapat kasi hindi niyo na hinayaan na makapasok sa mansyon niyo ang babaeng yun. Tingnan mong ginawa sa kaibigan ko. Alam mo, Damon, simula na makilala ka ni Chrissy, hindi na naging maganda ang buhay niya sa'yo. Hindi na napigilan ni Janet ang makapagsalita. Dumaan ang matinding konsensya at sakit sa mata ni Damon. Bakit sa lahat ng masasaktan, lagi na lang ang kaibigan ko, ha? Oo, may nagawa siyang mali na pinagsisisihan niya, pero sana naman iningatan mo siya. I'm sorry. Ay, wag ka sa akin humingi ng sorry dahil hindi naman ako ang asawa mo. Sana naman, huli na ito na masasaktan pa ang kaibigan ko dahil babawiin ko siya sa'yo. Pagbabanta ni Janet. Lumabas din ang doktor sa ER kaya naman mabilis na lumapit si Damon dito upang alamin ang kalagayan ng asawa. Nakahinga siya ng maluwag dahil nasa mabuti na itong kalagayan. Hindi na muna nagpakita si Damon sa asawa dahil kailangan niya itong ayusin upang hindi na masaktan ng asawa. Kailangan niyang tapusin ang nagpapahirap rito. Dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa mukha ko, unti-unti kong minulat ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang kaibigan kong si Janet na namamaga ang mga mata. Bakit ka umiiyak? Ang pangit mo. Biro ko pa kahit na namamalat ang boses ko. Ramdam ko pa ang pagkatuyot ng lalamunan ko kaya mabilis akong inabutan ng tubig. Napahawak din ako sa sarili kong ulo dahil sa kirot nito at doon lamang pumasok sa isipan ko na hinampas pala ni Anika ang ulo ko ng bote. Nasaan si Damon? Mainasikaso lang siya at mabuti pa huwag kang masyadong magalaw. Hindi ka pa raw pwedeng magkikilos at ngayon lang huminto sa pagdudugo ang ulo mo. Tawagan mo si Damon. Uuwi din ang asawa mo. Ilang araw na ako dito? Tanong ko pa. 3 araw ka na dito. 3? Paano ang mga bata? Huwag mo silang isipin at ang isipin mo ay ang kalagayan mo at ang dinadala mo. Aniya pa. Kaya naman nagtaka ako at napatingin sa kanya. Dinadala ko? Anong ibig mong sabihin? Buntis ka, sabi ng doktor. Kaya naman ingatan mo na ang sarili mo dahil may nakatira na dyan sa loob mo. Totoo? Buntis talaga ako? Oo, kaya naman ingatan mo na ang sarili mo at huwag ka nang lumapit sa babaitang namukpok ng alak sa'yo. Makita ko lang talaga yun, babalatan ko talaga siya ng buhay. Umakto pa ang kaibigan ko na tila may binabalatan sa ere. Lumuluha akong nakangiti dahil sa magandang balita. Hindi na ako makapaghintay na ibalita ito kay Damon dahil sa wakas, biniyayaan kaming muli ng anak kaya naman aligaga na akong makauwi ng bahay kahit na alam kong imposible iyon. Alam kong iniisip mo bakla, ang sinasabi ko sa'yo hindi pa pwede at kailangan mo pang magpahinga. Mas maganda kung itulog mo ulit para gumaling ka na. Dahil sinabi ni Janet para iyong mahika na kusang nagpaantok sa akin. Dahil sa kaluskos na naririnig ko, hindi ako makatulog ng maayos. Wala akong nagawa kundi buksan ang mga mata ko nang makita ko si Damon. Dahan-dahan na nagbubukas ng paper bag na dala nitong fast food. Natakam ako bigla nang maamoy ko ang bagong luto na fries at chicken. Hindi ka man lang ba mamimigay? Sabi ko na siyang nagpakislot sa kanya. Baby naman, bakit hindi mo sinabi na gising ka na pala? Muntik na akong atakihin sa puso. At saka, bakit ka tumayo? Ilalapit ko naman sa iyo ang pagkain eh. Dahan-dahan ka at hindi pa magaling ang ulo mo. Aniya at inalalayan nga ako makaupo sa harapan ng mesa. Nang makita ko ang mga pagkain ay otomatiko akong kumagat sa manok at pinagkasya ang fries sa loob ng bibig ko.
Napapikit pa ako ng malasahan ang linamnam ng mga ito sa loob ng bibig ko. Dahan-dahan lang, hindi ka naman mauubusan. Masyado ka bang nagutom? Kung makalamon ka, akala mo ginugutom kita. Shut up! Ani ko pa na puno ng pagkain ang bibig ko. Nang tuluyan na akong mabusog ay kusa akong sumandal sa sofa dito sa loob ng hospital room. Hawak pa ang tiyan ko at hinihimas-himas ito. Ganoon din ang ginawa ni Damon na tahimik lang sa tabi ko. Bakit ngayon ka lang? Anong ginawa mo? May inasikaso lang ako at pagbayaran sa nangyari sa'yo. Nasaan si Anika? Pinakulong mo ba? Hindi naman kailangan dahil may kasalanan din ako sa nangyari. Ang mahalaga ay mabuti ako at ang anak natin. Sabi ko. Di mo maaalis sa akin ang magalit dahil hindi mo alam kung paano ako natakot na makita kang duguan at walang malay. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Di ko mapapatawad ang sarili ko. Pero wala namang nangyari sa akin eh. At saka, tapos na. Ang mahalaga, ligtas kami. Alam ko, pero natakot lang kasi ako. Ang mahalaga, ligtas kami ni baby. Nakangiti ko pang sabi, ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam, kaya natataasan ko na siya ng kilay. Subalit hindi pa rin niya napapansin ang sinasabi ko at dada ng dada kung ano-ano. Ang sabi ko, ligtas kami ni baby. I know, at nagpapasalamat ako na walang nangyaring masama sa inyo. Alam mo na buntis ako? Tanong ko pabalik. Oo naman, alam kong What? Dito na siya natulala habang nakatingin sa akin nang nagtataka. Ang sabi ko, buntis ako. Wait, sa tingin ko, gutom lang ako kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Aniya pa at tumayo. Bigla na lamang siyang naging balisa at palakad-lakad. Hindi ka gutom dahil buntis talaga ako at 1 buwan na. Hindi ka ba masaya? What? Gusto mo ba watwatin ko mukha mo? Ang sabi ko buntis ako. Totoo nga? Oh God. Aniya at saka niya ako niyakap ng mahigpit. Niyakap ko rin si Damon pabalik nang mas mahigpit nang marinig ko bigla ang malakas niyang paghikbi. Nang maghiwalay kami ng yakap, itinago pa niya ang namumula niyang pisngi at ang mga mata na puno ng luha. Bakit ka umiiyak? Sino naman ang nagpaiyak sa baby kong yan, ha? Biro ko pa sa kanya. Nothing. Sobrang saya ko lang kasi. This time, maaalagaan ko na kayo na hindi ko nagawa sa mga anak natin. Ngayon, mararanasan ko na mga pagkain na paglilihian mo at kung paano ka mainis sa pagmumukha ko kasi pinaglilihian mo pala ako. Damon. Mahinang banggit ko sa pangalan niya dahil hindi ko gusto ang pinapakita ng mga mata niya ngayon sa akin. Puno ng panghihinayang, lungkot at sakit ang mga iyon. I know. Di ko lang mapigilan ng sarili ko na hindi sisihin ang sarili ko. Dahil kung nagawa ko lang sana agad na makabalik siguro, hindi lahat yun nangyari. Makinig ka sa akin. Ang lahat ng pagkakamali natin noon ay tapos na. Natuto tayo sa mga maling iyon. Kaya naman, hindi na dapat pang binabalikan. At ang dapat na isipin natin ay ang nangyayari ngayon. Magkasama na tayo, kasama ang mga bata. At ngayon, may paparating pa na isang biyaya. Kaya naman, dito lamang ang isipin natin. Tapos na ang nangyari sa nakaraan at hindi na natin yun mababago. Kaya naman, huwag ka na malungkot dahil baka maging iyakin ang anak natin yan. Ani ko pa kahit nasa loob ko ay may bigat pa rin talaga. Natuto na lamang ako na tanggapin ang lahat dahil kung mabubuhay ako palagi sa nakaraan ay hindi ko ma-enjoy ang kasalukuyan kong buhay. Ang mga pagkakamali natin noon ay hindi natatapos ang lahat roon. Subukan nating tingnan ang paparating na buhay kaysa mabuhay sa nakaraan na puno ng sakit lamang ang dulot. Niyakap ko ng mahigpit si Damon hanggang sa kumalma siya. Matapos ang 1 oras na ganoon kami. Kumalma na rin siya at mabilis na nagplano ng binyag, birthday, kung saan mag-aaral ang anak namin at kung business ba ang ipapamana niya. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi humagalpak ng tawa dahil sa pagiging excited niya. Kinabukasan ay umuwi din kami at sinabi ng doktor na bawal muna sa akin ang magkikilos kaya naman hanggang sa makapanganak ako ay si Damon ang nag-alaga sa akin. Ang bilis ng panahon dahil hindi ko na malaya na kabuwanan ko na pala ngayong buwan.
Hindi naging madali sa akin ang pagbubuntis dahil may mga araw na sa labas ko pinapatulog si Damon, subalit wala akong narinig niya kahit na anong reklamo sa kanya. Madalas ko itong iniiyak sa gabi, subalit sa tuwing nakikita niya ako ay yakap at halik lamang ang ginagawa niya. Bakit ba ako biniyayaan ng ganito kabait na asawa? Kung wala din akong ibang ginawa kundi ang gumawa ng mga kasalanan noon. May awa pa rin talaga ang Diyos. Pinakikinggan pa rin niya ang dasal ko kaya naman di ko sasayangin ang lalaking ipinadala niya upang mahalin ko. Love, nakita mo ba ang dress na binili ko nitong nakaraang araw? Malakas kong sigaw kay Damon na abalang inaasikaso ang mga bata. Anong dress yun, love? Baka nasa walk-in closet mo lang. Sigaw din niya pabalik. Wala nga eh. Hindi ko alam kung saan ko siya nilagay. Yun sana ang susuotin ko sa check-up. Okay, love. Ako na maghahanap. Aniya. Sa isang iglap, bigla na lamang siya sumulpot sa harapan ko at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Napailing-iling na lamang ako sa kakulitan niya, subalit nasanay na rin ako. Siya ang naghanap ng dress na nais kong suotin. Isang minuto lamang ang lumipas nang bumalik siyang dala ang isang parang kamiseta lamang. Di ba ito ang dress na binili mo noong nakaraan? Pinakita pa niya sa akin. Laglag pa nga ako nang makita na ang liit na nito sa akin. Bakit parang lumiit na itong dress? Sa pagkakaalam ko, kasya ko ito nung sinukat ko eh. Tanong ko pa kay Damon habang sinusuri ang damit na tangan ko. Love, lumakad ka kasi. Kaya naman hindi mo na yan sukat. Pakiramdam ko nagpantig ang tenga ko nang marinig iyon sa kanya. Anong sabi mo? Lumaki ako? Ang ibig kong sabihin eh, lumaki yung baby natin sa loob. Kaya naman, kailangan na natin bumili ng bagong dress mo. Hindi yan ang narinig kong sinabi mo kanina. Ang sabi mo, lumaki ako. Nagsimula na rin mangilid ang mga luha ko. Nataranta naman siya at mabilis akong inalo, subalit nakatanggap lamang siya sa akin ng sapak. Huwag kang lalapit sa akin. Alam ko naman na nagbago ang katawan ko, pero hindi mo ako kailangan sabihan na lumaki ako dahil nakikita ko yon. Maramdamin kong iyak dahil hindi ko matanggap. Sorry na, love. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin eh. Love naman, kumalma ka. Sorry na. Ang ganda-ganda mo pa rin, love. Aniya, hindi ko siya pinansin at naglakad paalis, subalit hindi pa ako nakakatatlong hakbang nang maramdaman ko ang pagkirot ng tiyan ko. Kasabay din ito ang tubig na may halong dugo na tumulo sa paanan ko. Nagkatinginan pa kami ni Damon na namumutla ngayon. Oo, manganganak na ako. 2 oras ang tinagal ko sa ER bago ko payapang naisilang ang anak namin na lalaki. Iyak naman ang iyak si Damon habang kalong ngayon ang umiiyak naming anak. Mrs. at Mr., anong ipapangalan natin sa bata? Tanong pa ng doktor ko. Hindi pala kami handa ni Damon sa pangalan ng bata dahil hindi kami magkasundo noon nang nag-iisip kami. Mac, ang ipapangalan ko sa nag-iisang anak naming lalaki ay Mac. Sagot ni Damon. Alright, baby Mac. Welcome sa Earth. Biro pa ng doktora na nagpaanak sa akin. Lumapit pa si Damon sa akin at hinalikan ako sa uluhan. Thank you, love. Thank you so much. I love you. Mahinang bulong niya. I love you too. And thank you. Mahinang bulong ko rin pabalik. Mabilis lamang lumipas ang ilang taon at 1.5 dekada na kung saan ang 4 na makukulit kong anak ay mga dalaga na. Hindi naging madali ang pagsasama naming dalawa, lalo na nang lumalaki na ang mga bata. Hanggang sa humantong na sa puntong isa-isa na silang nagkaroon ng buhay at kami na lamang ang magkasama sa buhay. Love, hindi kaya bibisita ang mga bata? Magpapasko na at matagal ko na rin silang hindi nakikita. Bakit kasi ang bilis ng panahon at hindi na sila bata ngayon? Naalala ko pa noon na naghahabulan sila dito sa garden natin. Love, hindi ko alam dahil hindi ko naman nakakausap ng maayos yung mga bata. Nakakapag-alala naman kung hindi na sila nagsasabi sa atin kung uuwi ba sila o ano, ang mga batang yun. Sabi ko pa sa asawa kong abala na rin sa ginagawa niyang pag-aayos ng Christmas tree. Bigla na lamang kaming nagulat nang sumulpot ang 5 siraulo naming mga anak na may dalang kanya-kanyang mga pagkain at inumin.
Surprise, Mommy at Daddy! Sabay-sabay pang sigaw ng 4 kong babaeng anak. Bakit ngayon lamang kayo mga anak? Alam niyo ba na ang tagal-tagal namin kayong inaantay? Bakit hindi ko nagsabi na uuwi kayo? Tanong ko pa sa kanila nang mapansin ko ang pagkakamot ng kanilang mga ulo. Alam ko kapag ganito ang mga batang ito dahil may tinatago silang hindi maganda o may nagawa silang mali na hindi namin alam ng daddy nila. Anong ginawa niyong kasalanan mga pasaway kayo, ha? Nakapamewang pa ako sa kanila. Kasi naman, Mommy, si L'Oreal eh. Ani ni Jor. Anong meron sa kanya, Ber? Nagpakasal kasi siya sa maling lalaki, Mommy. What? Anong kalokohan nito, L'Oreal? Kailan ka pa nagkaroon ng nobyo na hindi namin alam, ha? Mommy, kumalma ka, okay? Hindi ko sinasadya dahil niloko ako ng nobyo kaya upang hindi mapahiya, kasi… L'Oreal naman! Hinihilot ko ang aking sentido dahil sa stress na dala nila kahit na wala pa silang 5 minuto dito sa bahay. Mommy, bakit hindi kasi si Jor ang tanungin mo kung kamusta na sila ng asawa niya? L'Oreal, ayos lang kami ni Brett, okay? Wala kaming problema. Bakit hindi na lang si Nars kung anong pakiramdam ng buhay sa labas ng walang-wala? Balita ko nakatira siya ngayon sa babaero niyang boss. Saad ni L'Oreal, kaya naman naubo ang anak kong si Nars. Excuse me? Nagmamagandang loob lang si River, no? Saad naman ito. Bakit kaya hindi si Mac ang tanungin natin kung nakita na ba niya ang mag-ina niya? Ngumisi pa si Sephora ngayon na nakayakap sa ama nitong nakikinig lamang. Anong sabi mo? Mac, nakabuntis ka? Ang bata mo pang mokong ka! Muntik ko na rin siyang masapak kundi lamang nagtago sa likod ng daddy nito. Mami naman, hindi ko sinasadya dahil lasing ako. At saka hinahanap ko na si Natalia para mapanindigan siya. Tanungin mo kaya si Sephora na nagpanggap na maid para lang mabantayan ng gwapong CEO. Bumira naman ito. Kaya naman si Seth naman ang di mapalagay at biglang tumakbo patungo sa silid nito. Hanggang sumunod na ang 4 pa sa kanya. Napahilot ako ng sentido dahil sa mga pasaway kong anak hanggang sa mapadpad ang tingin ko kay Damon na tahimik lang. Nakangiti at pasipol-sipol pa. Hindi mo ba pagsasabihan ng mga anak mo, ha? Naririnig mo ba kung anong ginawa nila? Damon, ang mga anak mo ay nagsiasawa nang hindi sinasabi sa atin. Love naman, hindi na mga bata ang mga anak natin. Nasa tamang edad na sila para maisip kung tama ba ang gagawin o hindi. Kaya naman ikalma mo yan. Narito na lamang tayo para gabayan sila sa magiging desisyon nila sa buhay. Kaya naman, huwag mo na silang masyadong iniisip, okay? Halika dito at ikikis kita para naman mawala ang init ng ulo mo. Tama siya. Dahil matatanda na ang mga anak namin, hindi na sila ang mga batang umiiyak sa amin dahil lamang sa hindi maganda ang panaginip nila. May mga sarili na silang desisyon at ang tama lamang na gabay ang kailangan nila sa amin. Alam ko ang iniisip mo. Hindi sa kinakampihan ko sila. Pero hindi ba mas maganda kung hayaan natin sila magkamali para na rin matuto sila sa buhay? Alam ko naman yon. Hindi ko lang mapigilan na hindi mag-alala para sa kanila. Pero tama ka naman. Kaya naman tapusin mo na yan para naman makapaghapunan na tayo. Maligayang nagsalo kami ng buong pamilya ko ng gabing iyon. Tawanan at kwentuhan ng mga bagay na nangyari sa kanilang mga buhay na wala kaming kaide-ideya. Ngayon ko napagtanto ang sinabi ni Damon, ang pinakamamahal kong asawa, na darating pala ang panahon na papanoorin namin ang aming mga anak na magkakaroon ng sarili nilang mga buhay. Ang mga bubuwet na ito na hindi na bubuwet ngayon kundi isa ng ganap na binata at dalaga. Hindi ko napigilan ang sarili kong balingan ng tingin si Damon na kahit may edad na ay hindi pa rin kumukupas ang kagwapuhan nito. Ang asawa kong hindi nagsawa na mahalin at alagaan kami ng mga anak niya. Ngumiti pa siya sa akin nang mapansin niya ang pagtitig ko sa kanya. Kulang pa ang pasasalamat at pagmamahal ko upang masuklian kung gaano siya kabuting asawa at ama. Nang matapos ang pagsasalo, nagpaalam na ang mga bata na tutungo sa kanilang mga silid upang makapagpahinga. Kami naman ni Damon ay naiwan sa living room. Nakabukas ang veranda kaya naman ang simoy ng hangin ang dumadampi ng dahan-dahan sa aming mga balat. Naramdaman ko rin ang biglang pagyakap ni Damon sa likuran ko.
Ipinatong pa niya ang baba sa balikat ko. Ang lalim ng iniisip mo. Tungkol na naman sa mga bata. Hindi naman. Naisip ko lang na ang dami natin pinagdaanan pero tingnan mo naman, nandito pa rin tayo. Buo, masaya, at maraming biyayang dumadating. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganitong buhay. Pwede na akong humimlay. Biro ko pa na nagpa-ismid naman sa kanya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Dahil kapag humimlay ka, sasama ako agad. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng basta-basta na lang. Dahil nangako tayo na magsasama hanggang kabilang buhay. Loko, hindi natin masasabi ang panahon dahil baka mamatay naman ako sa sobrang pagmamahal mo. Banat ko pa sa kanya. Ayan tayo eh. Alam na alam mo talaga paano ako bulahin at pakiligin. Pero love, maraming salamat ha. Sa magandang buhay na ibinigay mo sa amin ng mga bata. Lalo na ang pagmamahal mo na hindi talaga nagbago. Mahal na mahal kita at ikaw ang pinakaginto na dumating sa buhay ko. Kung wala ka, baka hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa buhay. Maraming salamat at mahal na mahal kita. Maramdamin kong sabi sa kanya. Isang napakatamis naman ng ngiti ang iginawad niya sa akin bago ako hinalikan sa mga labi. Mahal din kita at wala ding katumbas na kaligayahan ang binigay mo sa akin. Pero may gusto lang akong gawin. Anya pa kaya naman nagtaka ako. Ano? Nang sumilay ang maloko niyang ngisi, nahulaan ko na ito. Gusto ko ng pang-anim na anak, love. Aniya. Wakas.